Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na daw with evidence. Nakakagigil talaga mga kabibig. As in super duper fresh news na kung saan ang interim release ni Tatay Digong Duterte hinarang. Nag-oppose ang ICC prosecutors. Posible ba itong hindi matutuloy? Meron ng bansa na willing sumagip kay Tatay Digong. Open arms na patutuloyin si Tatay Digong. Pero ngayon, kapapasok lang na balita, ICC prosecutors nag-oppose. Sabi ng netizen, binayaran kaya yung kabibig? Ewan ko kabibig, after itong mga maiingay na mga tao, mga kabibig, after nagsalita ang wansang bayanan, after gusto nang pigilan ang pag-release ni Pangulong Duterte, di ba? Grabe. As in, na-shock ako sa latest news ngayon. In the application of Attorney Kaufman sa interim release ni PRRD, hindi opposed ang ICC prosecutor o nag-apply siya ha, walang nag-oppose. Wala talaga. Parang naisip nila, oo nga no, 80 years old na siya, kawawa naman. After mag-ingay ni na Conte, Castro, Colmenares at yung iba pa, just now, the ICC prosecutor filed the opposition. PRRD is on his sunset days. My health concerns. If something happens to PRRD inside the ICC, unsaon na lang traidor BBM. Diba? Isang malaking magic ang nangyari. Nag-submitin ng application sa Attorney Kaufman, hindi nag-oppose ang ICC prosecutors. Nag-ingay-ingay itong mga Conte, Castro, Colmenares at yung Juan Sambayanan-Bayan at sinagot sila ni Pulong Duterte, biglang nagbago ang isip ng ICC prosecutors. Anong nangyari? Diba kabibig? Ito ang nangyari ha. For the office of the prosecutor of the International Criminal Court, makinig kay kabibig ha, the actions and statements of the former President Rodrigo Duterte, his family and supporters are among the reasons why his request of interim release should not be granted. Wow! Ginamit pa kung ano ang reaction ng mga supporters, ginamit pa kung ano ang reaction ni VP Sara. Anong gusto niyong gawin ni VP Sara? Tumanganga? Hindi na lang mag-react sa ginawa ng kanyang ama? Ang action daw ni Pangulong Duterte, ang statements daw, wow, grabe ha. Ganun na ba ka-unfair ang ICC? Di ba? Yun daw ang mga rason na hindi mag-grant ang interim release ni Pangulong Duterte. Wow, kayo na. Kayo na ang mabubuti. Kayo na ang angel. Kayo na ang mga ewan ko kabibig ko, tumaas talaga ang BP ko. ICC Deputy Prosecutor Mami Mandaya Niang said Duterte continued detention is necessary to ensure his appearance at trial. Ako boba. Bakit? Kung ma-signature ng interim release, don't tell me si Duterte hindi pupunta pag mag-trial. Di ba, Day? Sige. Hayaan na lang natin kung ganyan ang gusto nyo. Baka may ibang strategy na naman sa Attorney Kaufman. Duterte, he said, does not accept the legitimacy of the legal producing against him, as evidenced by statement that arresting officers would just have to kill in order to bring him to court. Anong problema doon? Diba? The prosecutor also cited the physical acts of violence reportedly committed by Duterte's common law wife, Hannah Avancenia, who was caught on video hitting an arresting officer with her phone when the former president was being arrested. Wow! Ginamit pa ang nangyari kay Ms. Hanelet noong pinipilit nilang ipasakay si Pangulong Duterte sa eroplano. So, ganun ka unfair ang ICC. 'Di ba? Hindi nila tinanong si Hanelet Avancenia kung ano ang nangyari. Through video, So ang pinakinggan nila ang mga ICC prosecutor ang side, 'di ba, ng iba, ang kabilang side na ito ang ginawa ni Avancenia, pinukul niya ng cellphone. Yun daw ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi mag-grant ang interim release ni Pangulong Duterte.
He also noted the repeated claims of the Duterte family, lawyers, and supporters that he was kidnapped or abducted by the Philippine government and the ICC. Halata talaga, no? Oy, may Senate hearing. Oh, 'di ba Kaufman, Amy Marcos nag-usap na kayo? Oh, 'di ba? Grabe, panoorin itong si ano ba, sino dito? Deputy Prosecutor Mami na Mandiayi Niang, ipanood niya ang Senate hearing para makaalam siya. Mr. Duterte's behaviors, as described above, and the claims of his family and lawyers that he was kidnapped or abducted by the court demonstrate that he does not accept the legitimacy of the legal proceedings against him. Oo naman, kasi walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Meron ba? Diba? A victim of a kidnapping is unlikely to return to the custody of the kidnapper if given an opportunity to escape. Mr. Duterte and his family, vocal supporters, and counsel all consider him as a victim of kidnapping or abduction. Totoo naman eh. Diba? Si Pangulong Duterte talaga nagpursige na uuwi ako sa Pilipinas. Kahit meron ng mga sabi-sabi na hindi kasi delikadong tawag dito, makidnap ka or ipakulong ka ng ICC, wala siyang pakialam basta gusto sa Pilipinas. Umuwi siya. The ICC Deputy Prosecutor cited Duterte's political position and resources, including government posts held by his children, including Vice President Sara Duterte. The Vice President impeachment proceedings was also pati impeachment ni BP Sara sinali nila dito. Ano to? Kalkala ng baho, kalkala ng mga kung ano-anong mga speculations, yung kung ano-ano mga istorya para lang talaga hindi ma-release si Pangulong Duterte. With the prosecutors noting allegations that she posted to assassinate President Marcos to establish the power still wielded by... Wow! Akala ko, AGK lang ang kaso ni Pangulong Duterte. Bakit nasali si Hanilet? Bakit nasali si VP Sara? Bakit nasali ang impeachment? Akala ko AGK lang. Akala ko drug war. Tapos nasali na si VP Sara impeachment? Nasali na si Hanilet yun ang nangyari? Ano ba talaga ang pinupoint out new ICC? Diba? Niang also pointed out Duterte's history of interfering with investigations against him. Overall, Mr. Duterte, his family, and his associates are capable of influencing and harming witnesses as a result of their positions of power. Wow! Grabe. The release of Mr. Duterte could risk bringing a real and substantial harm to the legitimate interests of victims and witnesses. Meron na ba kayong mga witnesses? Bakit itong si Conte nag-post sa social media na nangangalap ng mga witnesses? Diba, Kalerky, or na parang na-shock ako kabibig na ito yung mga status nila. Diba? Ay, nako. Expectedly, no-brainer, the ICC prosecutor was correct in all aspects of the resolution. Let him have this day in court. Wow, from June Octo. My goodness. O, diba? Sabi daw, Trillanes is correct again na mabubulok na si Digong sa tawag dito sa ICC. Grabe. Kasi na-shock ako sa mga latest news ngayon. Kasi yung last interview ni VP Sara, sabi ni VP Sara, baka there's a possibility na sa Australia siya. Ito let it be. Kung may mangyayari sa kanya kay Digong, never na mapatawad namin ang gumawa yan sa kanya. We love Tatay Digong here and his legacy will always in our heart. We will remember him as the best president in the Philippines ever. Yung gumawa sa kanya ng ganyan, tuloy lang kayo ng ligaya. Sleep well dahil may sagot din lahat. Napaka-unfair naman yung ICC prosecutors, no? Ang nakikita nila, yung mga trending news tungkol sa mga Duterte, yung paano, yung VP impeachment, yung kay Hanilet Avencenia. Pero yung birthday celebration ni Pangulong Duterte na whole world ang nag-celebrate, hindi na tinignan. Yung ilang mga rally sa harap ng ICC headquarters, hindi nila natingnan. Yung iba't ibang rally sa buong mundo, ang mga Pilipino sumisigaw, bring him home. Hindi nila tinitingnan. Nag-gets nyo? Nakita nyo? Diba?
Ito yung sinasabi ni Atty. Raul Lambino, we should prepare ourselves na baka hindi na natin makitang buhay si PRRD. Grabe kung sino yung tunay na nagmamalasakit sa bayan, sila na ang ginigipit. Parang unti-unti na nauubos yung pag-asa ko. Kaya nga dapat di pinapaalam yung bawat galaw. I thought na-release na ano ba ang pinaka-latest. Ayan kasi dapat ang mga ganyan kapag wala pang resulta, hindi mo na nilalabas. Atat din kasi ang iba dyan, lalo na si Kaufman. Nalaman ng kabila. If something happened kay PRRD sa loob ng ICC detention, magiging sumpa yun sa ICC. Pag may hindi magandang mangyari kay PRRD at hindi pa rin nakabalik sa Pilipinas, sumpa yun sa mga Marcoses. Siyempre, hindi rin maganda ang impact sa mga Duterte supporters. Maraming masasagtang pag nagkataon. Kahit sa ang anggulo tingnan, hindi ang grupo ng Makabayan Black at mga komunista ang makakatanggap ng matinding negatibong impact. Kaya ganyan sila kaporsigido na ilaban yan. Diba? There's still hope. God knows everything. God has a plan. I know. Sabi ng isang netizen. Mananagot ang lahat at habang buhay silang ibaon ang galit ng mamamayan sa kanilang isipan na sila ay mga criminals. Ako, nakakalungkot lang. Kung sino pang may totoong malasakit, siya pa ang kinawawa despite sa edad at sa mga sakit. Pinagkaisahan, tinaraydor, walang consideration, di makatao, isa lang naman ang hiling, mamatay sa sariling bayan. Ang sakit ka bibig, mabasa ko ba itong mga komento ng ating mga netizen na talagang na-shock sila sa bagong release ng ICC. Sino bang hindi ma-shock? Sino bang bobo hindi ma-shock, di ba? Inabi dito, for this reason, the prosecution submits that the conditions cannot be practically or appropriately implemented by redacted and therefore would not mitigate against the arrest Mr. Duterte presence under Article 58(1)(b) of the statute. As such, his continued detention by the courts is required under the provision of Article 58(1)(a), 58(1)(b), I to III of the statute. For the above reason, the prosecution respectfully request the chamber reject the defense request for the interim release of Mr. Duterte. Wow. From Mami Mandianyang Deputy Prosecutor. So sana ang chamber ay tingnan din nila, di ba? Tingnan din nila kung tama bang hindi bigyan ng interim release si Pangulong Duterte or tama ba na ilagay si Pangulong Duterte sa detention cell hanggang matapos ang kanyang trial. Di ba, kabibig? So, yun lang muna, kabibig. Parang nasasaktan ako ngayon. Hindi ko mawari na pati ang impeachment ni VP Sara sinali. Di ba? Pati yung ni Hanelet Avencenia sa yung during the time na talagang hindi nila maintindihan kung ano nangyari. Nakakasakit talaga, kabibig. I'm sure yung iba dyan na shock sa panibagong updates ngayon tungkol kay Pangulong Duterte. Yung iba, sabi, pakita ko sa inyo, share ko sa inyo yung updates, yung ICC prosecutors, yung request nila na hindi i-release, hindi panigan ng chamber ang request ng defense team. Ito, pre-trial chamber sina Judge Yulia Antoncela Motok, presiding judge, before Judge Rain Adeline. So, hindi ko marunong bumasa nila. Okay. Situation in the Republic of the Philippines in the case of the prosecutor versus Rodrigo Duterte. Public redacted version of the prosecutor's response to urgent request for interim release. So, ayaw nila itong mangyari, hindi ma-release si Pangulong Duterte. Sobrang sakit, mga kabibig. Nasaktan ako. Kasi, yung umupo si Pangulong Duterte, naramdaman natin ang kanyang pagmamahal. Diba? Naramdaman natin yung sobra tayong minahal, inalagaan, di ba? So, I don't know kung ano ang mangyayari. Sabi ng iba, thanks God, hustisya para sa mga biktima. Ang tanong, ilan ba ang biktima? Sabi lang 30,000. Nasaan ang mga biktima? May mga witnesses. Bakit itong si Conte nagpo-post sa social media niya, nanghahanap ng mga biktima? Di ba? Iyak, mga DDS, akala ko naiyak pala. May justice na nga sa ICC. Sana pati impeachment ni VP doon dalhin kasi hindi na gumagana ang mga institution sa Pinas, lalo na ang Senado, namumudbon ng pera for sure, pabor agad. Sad to say.
Iba naman ang takbo ng utak nila, no? Grabe. So, yun lang kabibig ang ating Linis Libag-Libag for today. Marami ang mga bashers na tuwa. Ang tawag dito, success daw sila na si Duterte ay forever na ma-detain sa ICC. Well, ang truth will come out soon. And embrace yourself, mga kabibig. Marami pang sasabog. Marami pa ang mga istorya na sasabog. Na, ano kayang gagawin ni Amy Marcos nito? Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.